Panibagong record na naman ito ni LeBron James dito nga sa laban nila na Oklahoma City Thunder versus Los Angeles Lakers. Makagawa kaya muli dito ng kasaysayan sila ni LeBron James? Maka-bounce back man lang, no? O masisweep na kaya sila dito ng Oklahoma City Thunder sa Game 4? At eto pang isang tanong, kung makakapaglaro na ba dito si Luka Doncic? So ayun mga idol, no, nakita naman natin dito yung istorya kung gaano nga kalakas itong defending champion. Talaga naman na marami sila dito mga iba-ibang klaseng players na kaya ditong umiscore. Kompletos ang Ricardo. Kahit nga ba, pinasok itong kanilang mga second unit dahil parang wala pa rin ditong nangyayaring pagbabago. Pares pa rin ditong malakas. Palagi pa rin kasi ditong bumobomba itong OKC Thunder lalo pagdating dito sa second half. Tapos hindi naman dito kaya makarecover ng Lakers. So ayun tuloy, 3-0 na ang serye nila at wala pa yan ditong nakakabangon mula sa 3-0 deficit sa buong kasaysayan yan ng NBA. Sa usaping 3-1, meron naman. Pero pagdating dito sa 3-0 ay wala pang nakakagawa. So titinan natin dito sa kanilang Game 4 kung may laban pa kaya itong Lakers. Yun nga lang, palagi naman sila ditong maagang nag-give up sa laban na to. Masisweep na naman ba kaya itong Lakers? Dahil yun nga, mukhang klarong-klaro na malakas talaga itong Thunder para dito sa Lakers. Well, syempre, bukod sa malakas sila ditong dumepensa, wala naman tayong matatawaran dyan dahil yung opensa rin nila ay nakiklik din. Naipapasok nila ang kanilang mga tira. Hindi lang naman sila pang defensive team, ay kumbaga malakas rin sila pang offensive team. Tapos hindi lang yan dito mga idol, no? Marunong pa sila ditong gumamit ng pito ng referee. Ay ang ibig ko lang naman ditong sabihin, hindi naman nila ditong hinahawakan yung pito. Magaling sila ditong mag-arte, mag-flop, ganun talaga, no? Isa yan kasi sa mga tinatawag na diskarte dito sa paglalaro ng basketball dahil yan ang ginagamit ng referee at binibigay lang naman nila para kung anong mga pwedeng gamitin para lang makakuha dito ng mga tawag. Pero syempre, no, marami talaga dito mga nalungkot na mga Laker fans. Pero hindi pa naman dito tapos ang kanilang serye. Malay natin, baka kaya pa nila dito maka-bounce back kung meron lang talaga dito mag-step up ng matindi. Kahit nga ba nung kagaya nung ginawa nila dito sa Houston Rockets, medyo nagkaroon lang dito ng malaking problema itong si Ayton. Hindi niya magawa makapag-dominant dito sa ilalim ng Lakers dahil kailangan talaga na dapat maging effective muli yung mga kakampi dito ni LeBron James. Yung kanilang mga shooting sa paint, ball movement, and everything para makasabay dito sa Oklahoma City Thunder. Sa depensa rin, kailangan nila dito mas maging discipline dahil kung hindi, masusungkitan muli sila dito ng mga fouls at malibre yung mga kupunan nila dito ni SGA. Katulad nito ni Smart, kailangan niya dito mas maging physical pero syempre, maiwasan niya dito yung kanyang mga fouls para hindi siya magkatasan, no? Kahit na mahirap yung pagpa-flop dito ng mga Thunder. Lalo na, hindi pa rin dito makakapaglaro si Luka Doncic sa kanilang Game 4 at mukhang hindi niya na dito aabutin yung paglalaro dito sa playoffs at lalo patuloy ditong tumataas ang tsansa na malabo na ditong manalo pa ang Lakers. Kaya nga ang Game 4 ay posibilidad din na baka nga ito na rin ang huling laro ni LeBron James. Pero syempre, no, malalim pa yan na usapin kung magtutuloy pa yung career dito ni LeBron. Basta sa ngayon, tinan natin, no, kung kaya pa ba dito maka-bounce back ng Los Angeles Lakers. Etong kalaban nila na defending champion dito sa kanilang home court. O kaya naman, tuluyan na kaya sila ditong walisin ng OKC para makapag-advance na sa final ng Western Conference. At kapag nangyari yan, sigurado, masamang panibagong record na naman ito ni LeBron na masweep muli sa kanyang career sa playoffs dahil kinakailangan pa rin nila dito manalo ng 4 straight wins.